Kalimitan sa mga Pinoy, para masukat ang kalidad ng isang motor, binabase nga nila ito sa tagal ng isang brand. Katulad na lang ng Kawasaki na since 1896 pa, Honda na mula pa noong 1946, Yamaha na 1887 pa nagsimula, at Suzuki na nandyan na rin since 1909. Kaya naman pag ang motor ay nanggaling sa mga motorcycle company na ito, kahit nga nakapikit ka pa, hindi na natin para questionin ang mga kalidad nito dahil sila ay may napatunayan na nga. Pero kung patagalan lang ng existence ang pag-uusapan, hindi din magpapahuli ang BMW. Dahil sila ay kasama pa natin since 1916. Actually, kasama nga sila noon sa pagpoproduce ng mga aircraft engine na ginamit noon sa World War II. Kaya pagdating sa mga leading brands, isa na nga din ang BMW sa mga nangunguna, at dahil kasi yan sa excellency at exclusivity na ino-offer nila sa kanilang mga motorsiklo. Kaya maswerte tayo ngayon dahil ang motor na pag-uusapan natin ay isa sa pinagmamalaki ng BMW Motorrad. Guys, pinakikilala ko sa inyo, walang iba kundi ang BMW S1000 RR 2022 model. Bago tayo magpatuloy, nagpapasalamat muna ako kay Boss Jedron dahil hindi magiging successful ang video na to kung hindi niya pinahiram sa atin ang kanyang S1000. Kaya labis kong ikagagala kung susuportahan nyo din ang kanyang page at YouTube channel. Ang S1000 RR ay isang race-oriented na motor. Ginawa ito ni BMW noong 2008 para mag-compete sa Superbike World Championship. Pero matapos ang karera na yon, nakuha nga nito ang interes ng mga tao. Kaya ang sumunod na nangyari, mas dumami pa ang nag-demand para sa motor na to. Kaya naman noong 2009 ay nag-produce pa sila ng 1,000 units nito para ibenta sa market. At dito na nga nagtuloy-tuloy ang karera nila sa motorcycle industry. At sa 15 taon nga na nakalipas, nakita nga natin ang growth ng motor na to dahil taon-taon lagi talagang pinapa-improve ni BMW ang S1000 kung paano ba ito makakapagbigay ng excellent performance sa rider na gagamit nito. Actually, naka-4 na evolution na nga ang S1000 RR. Sa pinakapuso ng motor na to, makikita nga natin ang kanyang 999cc 16 titanium bulbs with shift cam inline 4 engine na kayang mag-produce ng 205 horsepower at 13,000 RPM at kayang humatak ng 112.6 Nm of torque at 11,000 RPM. Para may idea kayo kung gaano ito kalakas, kaya niyang ma-hit ang 300 kph kahit naka-fifth gear pa lang. Nakakagulat din talaga ang malakas na hatak nito dahil normally sa mga inline 4 na sports bike mas pinakamalakas sila sa dulo. Pero sa case ng S1000, mapaumpisa o dulo pa yan parehas itong malakas. At para masubukan kung gaano ito katulin umarangkada, alam nyo ba na noong 2010 ay nagsagawa ang Mythbusters ng isang motorcycle trick gamit ang S1000 RR. Sinubukan nga nitong hilahin ang napakahabang tablecloth na may nakapatong sa ibabaw nito. At maniwala man kayo sa hindi, ni wala man lang tumumba sa mga nakalagay sa ibabaw ng mesa. Patunay lang yan kung gaano ka-refine ang engine ng S1. At para mas lalo pa nitong mapatunayan kung gaano kalakas ang kanyang engine, alam nyo din ba na kaya nitong makipagsabayan sa H2R ng Kawasaki? Grabe din talaga ang motor na to dahil kayang-kaya niyang makipagsagupaan sa hari. Kaya eto rin ang reason kung bakit paborito itong gamitin ng mga karerista sa Isle of Man TT, katulad na lang ni Michael Dunlop na nanalo pa sa Superbike class noong 2014 gamit ang motor na to. At para nga mas lalo pang mag-sink in sa inyo ang kagandahan ng engine performance nito, alam nyo din ba na in all RPMs ramdam mo pa rin talaga ang hatak nito. Kahit nga mabagal ang takbo mo at naka 6 gear ka, mafe-feel mo pa rin na sumisipa ito. At dahil kasi yan sa kanyang shift cam. Ang BMW shift cam technology is simply a combination of optimized torque and top-end performance ng S1000 RR. Mapapansin mo nga yan pag gamit mo na ang motor na to dahil kahit sa low or middle speed, ramdam mo pa rin ang hatak ng kanyang torque. Unlike sa ibang motor na kailangan mo pang ma-hit yung sweet spot o bumuelo muna bago maramdaman yung kanyang arangkada.
The reason kung bakit na-achieve ito ng S1000 dahil ina-adjust kasi nito ang valve opening ng kanyang intake nang sa ganon magpasok lamang siya ng eksaktong air at fuel sa combustion chamber. Normally sa motor kapag nagiging overfuel, mahina itong umarangkada dahil hirap din siyang sumunog ng gas. Kaya para hindi ito mangyari sa S1, nilagyan nila ito ng BMW shift cam. Para mas madali nyo itong maintindihan, para lang din itong BBA ng Yamaha. May kanya-kanya lang term ang bawat brand para maprotektahan nila ang kanilang patent. Naka ride-by-wire throttle na rin ito kaya asahan mo ang mas responsive na pagpiga mo dito. Based sa experience ko kung anong piga mo ay siya ding bulusok nito. Ang size naman ng kanyang kadena ay 525 habang ang kanyang sprocket naman ay 17 teeth sa engine at 45 teeth sa rear. Meron naman itong fuel capacity na 16.5 liters at kayang kumonsumo ng 16 kilometers sa kada litro. Pag pina-start mo na ang kanyang engine, mapapansin mo na agad na iba ang tunog nito kaysa sa ibang inline 4. Kumbaga, menor pa lang nangingibabaw na. Kaya naman nag-research ako about sa engine configuration nito and I found out na siya pala ang may pinakamalaking bore sa hanay ng 1000cc class. Kaya naman pala nagwawala din talaga ang tunog nito kapag binirit mo. Para mas madali nyong maintindihan, gawin na lang nating example ang isang torotot. Kunyari, ang bore ay ang butas nito. Diba kapag mas malaki ang butas ng isang torotot, mas malakas din ang sounds na nagagawa niya. Kaya may epekto din talaga ang laki ng bore sa tunog ng isang motor. Pero Boss Jadon, matanong ko lang no, di ba may ZX6R ka na at H2SX, tapos parehas pa silang inline 4 na engine no? Bakit S1000 pa rin ang kinuha mo? Ayaw mo bang sumubok sa ibang engine katulad ng crossplane ng R1 o kaya B4 ng Panigale? Actually, kasama ko talaga sa plano yon, yung Ducati Panigale. Ang forma talaga, sa forma, panalo. Kaso hindi ko lang talaga trip yung tunog. Para sa akin lang, hindi ko siya trip. Iba talaga ang tunog ng 180 degree, di ba? Na inline 4 ng Kawasaki, BMW, mga ganon. Ay, ganon ang trip ko eh. Pagdating sa design, mas naging narrow na nga ang front part nito at mas umiksi na rin ang kanyang buntot kesa sa dati. Pero sa kanyang fairings design, masasabi ko na wind slicer ang pagkakadesenyo dito dahil as you can see naman, napakadami nitong cuts and edges. Marami ding mga butas sa gilid nito na nagsisilbing air ventilation niya. Tapos napansin ko nga rin na yung kanyang side fairings extended pa hanggang sa pinakanguso ng S1000. Maihahalin tulad ko nga ito sa clone ng isang Stag Beetle. Mas tumaas pa nga lalo ang kanyang windscreen nang sa ganon mas makapag-tuck-in ka pa dito during high speed. Meron na nga rin siyang mala eagle eye na headlight at very noticeable naman ang kanyang taillight dahil sa lakas ng projection nito. Ganun pa man para sa overall design, masasabi ko na na-meet naman ng BMW ang criteria ng isang superbike dahil meron itong mala bullet shape na hulma. Kaya naman pag nakita mo na ito sa daan ay siguradong mababali ang leeg mo. Nowadays, pa-high-tech na ng pa-high-tech ang mga motor ngayon. Kahit nga mga lower CC, punong-puno na rin ng mga special features. Kaya what more pa kung 1000cc pa yan, katulad na lang ng S1000RR. Meron nga itong 16.5 full color TFT display na kung saan dito natin pwedeng ma-access ang lahat ng kanyang electronics. Katulad na lang sa kanyang 4 na riding modes which is the rain, road, dynamic at race. To save our time, pasisimplihin na lang natin ang explanation sa bawat mode na ito. Una sa rain. Sa mode na to, ina-activate nga ng S1000 ang lahat ng kanyang safety features at its maximum support level. Dito nga mas nag-e-engage pa lalo ang ABS nito para masiguro na hindi maglalak ang mga gulong mo tuwing magbe-brake ka. Medyo delay na nga rin ang response ng throttle mo dito kaya mararamdaman mo na parang walang hatak ang S1000 mo dahil ang kanyang traction control ay naka-maximum level na nga din. Kaya once na makadetect ito ng slippage sa kanyang rear wheel, agad-agad nitong kinakat ang throttle input mo nang sa ganon hindi ka dumulas o mawala sa balanse.
Sunod ay road mode. Mas linear na nga ang power delivery mo dito. Sa madaling salita, mas banayad lang nang sa ganon smooth mo pa rin itong magagamit sa city riding. And also yung kanyang mga suspension at preno ay nasa optimum performance pa rin nang sa ganon maprotektahan ang motor mo sa mga biglaang manhole sa kalsada at mabilis kang makahinto sa mga pedestrian. When it comes sa dynamic mode, naka-maximum naman ang power output mo dito and at the same time, naka-full support pa rin ang lahat ng kanyang safety features like wheelie o traction control. Suitable ang ganitong mode kung gusto mong magwaswas sa mga twisty road katulad ng Marilake. And last ay ang kanyang race mode. As the name of mode itself, racing, meaning naka-maximum power na ito at naka-off na rin ang lahat ng kanyang safety features. Kaya pag binigla mo ang piga ng throttle mo dito, talagang aangat ang unahan mo. Ang kagandahan sa race mode nako-customize mo pa ito sa tatlong mode which is the Race Pro 1, Race Pro 2 at Race Pro 3. Ginagamit nga nila ito tuwing sumasabak sila sa racetrack. Pwede mo kasi ditong ma-adjust ang level ng engine braking mo, traction control at ABS. By simply clicking the switch na nasa right handlebar, pwede kang magpapalit-palit o magpalipat-lipat sa Pro 1 to Pro 3. Applicable yung mga ganitong senaryo lalo na kung complex o extreme yung racetrack. Ang isa pa nga sa pinakamalupit na features nito ay yung kanyang wheelie control. Dahil dito nagagawa nitong magmukhang pro ang isang rider. Adjustable kasi siya sa tatlong level. Naka-default ito sa level 1, meaning pag sinubukan mong mag-wheelie talagang lilipad ang unahang gulong mo dito. Kumbaga ito yung mga pang stunt rider na kinokontrol yung laro ng wheelie nila sa pamamagitan ng precise throttle input at foot braking. Pero pag sinet mo na ito sa level 2, eto na nga ang malupit na part dito. Dahil at some point kapag nag-wheelie ka na, titigil na lang ito sa isang direksyon. Let's say hanggang 10pm o 2pm na lang nakatutok ang unahang gulong nito. Kahit nga mapasobra ka pa sa piga ng throttle, hindi ito babaliktad dahil kontrolado ito ng S1000 mo. Ang daya no, parang may cheat ang motor na to. Pag naka level 3 naman, medyo naka safety mode na ang wheelie mo dito. Hindi ka na nito masyadong paaangatin. Let's say pwede nating sabihin na baby wheelie na lang ang magagawa mo. Sa tulong ng control wheel nito na nasa left handlebar, madali mo na lang din mananavigate ang kanyang tire pressure, engine temperature, fuel consumption, fuel range, as well as sa other important engine data. Sa kanyang suspension, meron itong high quality performance na 45mm Marzocchi fork na adjustable na ang damping in 14 levels. Ito ay electronically adjustable na rin dahil by simply rotating the control wheel, madali mo lang mapapalambot o mapapatigas ang laro nito. And also, pati na rin ang kanyang monoshock ay may 14 levels of adjustment ang compression at rebound kaya at any road condition, madali lang makaka-adapt ang shock nito. Napansin ko nga rin na nakalighten na ang kanyang swing arm kaya bukod sa magandang aesthetic nakabawas din ito sa timbang ng S1. Para makapag-provide din ito ng magandang stability sa manibela during high speed, kinabitan na nga rin nila ito ng all-in stabilizer. Sa kanyang brakes, meron na rin itong 320mm dual floating disc at ang kumakagat naman dito ay dalawang 4-piston calipers. Sa likod naman ay naka 220mm disc at naka single piston caliper. Ang preno nga nito sa unahan ay equipped ng anti-rear lip nang sa ganon kahit mapadiin ng todo ang pisil mo tuwing nabibigla ka hindi aangat ang likodan mo. Meron na rin itong quick shifter na up and down na rin. Very effective ito para sa walang patid na power delivery. Pero syempre bukod dyan, nagbibigay din ito ng ginhawa sa rider. Dahil kasi sa clutchless na pagpapalit mo ng gearing, mas nakakapagpahinga ang left hand mo. Sa kanyang upuan, plenty enough naman yung nilagay na foam dito. Kaya kahit papano, medyo comfy ang pisngi ng puwet mo. Kaso ang problema, medyo matigas naman ang texture ng kanyang pillion seat. Kaya siguradong hihingi ng maraming stopover ang angkas mo. Mas pinili ko na nga lang ding ilagay ang cruise control sa convenience category kaysa sa technology dahil para sa akin mas bagay ito dito dahil sa comfort na napoprovide nito. And marami nga ang nagtataka kung bakit ito nilagyan ng ganitong electronics dahil kadalasan makikita lang natin ito sa mga adventure o touring bikes kaya very unusual talaga na magkaroon nito sa isang sports bike. Pero ang main reason kaya nilagyan ito ng cruise control dahil nga sa sports bike ito. Syempre mas nakakapagod naman talaga ang sports bike lalo na kung may long rides ka. Mas mahaba yung time na nakasubsub ka kaya nangangawit talaga ang balakang at kamay mo. Kaya para makapagpahinga ka while running, nilagyan nila ito ng cruise control.
Sa mga hindi pa pamilyar sa cruise control, isa itong motorcycle electronics na kung saan minemaintain nito ang speed ng isang motor kahit walang throttle input. Let's say nasa 90 kph ang takbo mo tapos inon mo na ang cruise control. Kusa na itong aandar sa velocity na yon kahit hindi mo pinipiga ang throttle mo. Applicable ito sa mga mahaba at straight na kalsada. Tumitimbang naman ito ng 197 kg. Para sa akin, bearable naman ang timbang nito sa mga traffic. Ganun pa man, hindi ko maiaalis sa S1000RR na nakakapagod din naman talaga ito gamitin. Normal naman yon dahil sports bike siya. Pero sa tulong ng mga special features na to, at least mababawasan kahit papano ang pagod mo, di ba? Sa kanyang seat height, may taas ito na 824mm. Ang ganitong sukat nga may kataasan ng konti. Pero ganito naman talaga ang height ng typical na superbike. Kahit nga 5'8 ako, medyo nangangailangan pa rin ako ng konting legs. Ang total length ng motor na to ay 2073mm, habang ang kanyang kabuuang lapad naman ay nasa 848mm. Medyo malawak ang sakop nito dahil sa kanyang side mirror, kaya if ever na maipit ka sa traffic, mas mainam kung tutupiin mo na lang ito. Napakalapad na nga din ng gulong nito na may sukat na 190x55x17 sa likod at 120x70x17 naman sa harap. Boss Jed, no, nasaksihan talaga namin yung growth mo simula pa nung naka BMX ka, naka Mio, hanggang sa makuha mo tong tatlong big bike mo. And ano naman yung maipapayo mo sa mga tropa natin dyan na nangangarap din magkaroon ng ganitong motorsiklo? Mapapayo ko lang sa mga tropa dyan, isipin mo lang talaga yung kung ano yung mga pangarap mo. Kasi ganun lang talaga yung ginawa ko, inisip ko lang, katulad nito, gusto ko magka H2, BMW talagang, syempre gumawa rin ako ng paraan para makuha ko to, di ba? Hindi naman yung parang magic lang na iisipin mo, magkakaroon. Syempre, magtrabaho, mag-ipon, iwas mang babae, sipagan lang natin araw-araw yon. Overall, dream come true talaga ang magkaroon ng ganitong motor. Syempre, BMW yan at hindi natin maikakaila ang mayabong na kasaysayan ng brand na to. Kaya ang magkaroon ng isang S1000RR ay big achievement talaga. Yun, I hope nagustuhan nyo ang hinanda kong video patungkol sa motor na to. Kayo, ano ba ang dream superbike nyo? Paki-comment na lang yan sa baba at excited na akong mabasa yan. Game na. So ano lang, mambabae lang muna kayo. Ulit. Game. Isipin nyo lang talaga kung ano yung pangarap nyo. Kasi makakagawa ka ng paraan para makuha mo yun eh. Ayun lang. Mali, isa pa. 2 beses na yan! Hindi, ikakat-cut mo naman yan. Dire-diretso lang tayo. Putang ina, nawala lang ako sa sarili kasi.